Ang episode po natin ngayon ay hatid sa inyo ng Pertua Oil and Metal Treatment. Sa Pertua, may ilalakas pa. Ang Toyota ay isa sa mga giants pag ang pag-uusapan ay automotive. Kahit sampanig pa yan ng mundo, kapag sinabi mong Toyota, yan ay synonymous sa pagiging matibay, reliable, practical at fuel efficient. Pero hindi rin po sila pauhuli pagdating sa palakasan ng makina at saka sa pataasan ng top speed. So guys, ito ang pagkukwentuhan natin ngayon. Ang 8 sa mga pinakamabibilis na kotseng ginawa ng Toyota. Sa number 8 spot, ang Toyota GR Yaris na may top speed na 143 miles per hour. Itong Toyota GR Yaris ay perfect example ng engineering na binalanse ang speed, agility with everyday usability. Ito po ay rally-inspired hatchback na kargado ng 1.6 turbocharged 3-cylinder engine na pinartneran ng all-wheel drive system na nagge-generate ng 268 horsepower. Ang lightweight na hatchback na ito ay kaya pong mag-accelerate ng 0 to 60 in just 5.5 seconds. Kaya sa isang capable na driver ay maning-mani ang pag-navigate at pag-corner sa rally. Ito po ang kotse na hindi ka titipirin sa thrill pero at the same time ay practical pa rin siya for everyday use. Ang pang-7 po sa listahan natin ay itong Toyota MR2 Turbo na may top speed na 150 mph. Ang Toyota MR2 Turbo po ay produced from 1984 hanggang 1989. Tapos namahinga muna po ito at ni-revive lang noong early 2000s. Ang 2-seater na sports car na ito na gawa ng Toyota ay lightweight ang design. Ang makina po nito ay 2.0 3S GTE 4-cylinder turbocharged na pinartneran ng 5-speed manual transmission at kaya po nitong mag-generate ng hanggang 200 horsepower. Mas mabagal po ng konti itong umarangkada kaysa sa Toyota GR Yaris kasi ito po ay 6 seconds ang 0 to 60 mph niya. Pero ang top speed po nito ay umaabot naman hanggang 150 miles per hour. At dahil sa mid-engine po ang layout nito, malupit ang handling lalo na sa mga corners. Ang pang-anim naman po sa listahan natin ay ang Toyota Celica GT4 na tumatop speed ng hanggang 152 miles per hour. Ito pong Toyota Celica GT4, particularly yung ST185 model na inilabas noong early 90s ay kilalang kilala po sa mundo ng rally. Tulad po ng sa MR2 Turbo, ang makina po ng Celica GT4 ay 3S GTE Turbo din. Pero ang kaibahan po nila, itong Celica GT4 ay naka all-wheel drive system. Tapos, lightweight ang chassis. Mas mabagal po itong umarangkada kaysa sa MR2 Turbo kasi ang 0 to 60 miles per hour nito ay 7 seconds. Pero mas mataas naman ang top speed nito kasi ito po ay umaabot ng 152 miles per hour. Napakaraming pinahanga po nito sa WRC. Very evident kasi yung superb handling nito. Yan ay dahil sa mga suspensions na nakatunog talaga para sa rally. Yan po ang dahilan kaya maraming mga car enthusiasts at mga collectors ang humahabol dito sa Toyota Celica GT4. Pang-5 po sa listahan natin ay itong Toyota Supra MK4 Twin Turbo na may top speed na 155 mph. Ito ay isa rin po sa mga absolute legends ng automotive world. So dahil malaki po ang binabayaran tax kapag ang makina ng isang sasakyan ay malaki ang displacement. Ang ginawa po ng Toyota dito para makaiwas sa mataas na tax ay sinetapan ng twin turbo ang inline-6 2JZ GTE engine nito. Tapos ang kagandahan po sa kotse na ito ay very tuner friendly. Yung mga mahuhusay na tuner po ay nababatak ang lakas nito hanggang 800 horsepower. Kahit yung stock interior components lang ang gamitin. Pero guys, kahit naman hindi ito kalikutin, umaabot talaga ito ng 155 miles per hour. Ang pang-apat po sa listahan natin ay isa pang Supra. Ito po ay ang Toyota Supra GR na tumatop speed din ng 155 mph. Noong 2002 ay na-discontinued po ang Supra, pati yung makina nito na 2JZ GTE.
Tapos na-revive lang po yan after 17 long years. Kaya pagdating po ng 2019 ay ibinalik po ng Toyota itong Supra. Kaya lang, ang makina na nakasalpak dito ngayon ay galing na sa BMW. Meron po itong version na 2.0 inline 4 at saka 3.0 inline 6 na hindi masyadong type ng mga old school tuners kasi hindi daw po Japanese ang gumawa. Pero very impressive pa rin po ang nagagawa ng mga modern engines na ito. Dahil nga sa kaya rin itong umabot ng 155 miles per hour. Pero mas fuel efficient at less ang pollution kaysa doon sa mga previous na Supra. Ang next po sa listahan natin ay itong Lexus RCF na may top speed na 172 miles per hour. Doon po sa mga hindi nakakaalam, ang Lexus po ay gawa din ng Toyota. Kasi ito po yung luxury division nila na karaniwang nagmamarket ng mga luxury cars or SUV. Pero gumagawa din po ito ng mga malulupit na sports cars. Tulad na nga po nitong Lexus RCF. Ang nakasalpak po na makina dito ay naturally aspirated 5.0 V8 engine na kayang magbigay ng 467 horsepower. Tapos nakapartner dito ay 8-speed automatic transmission. So sa lakas po ng makina niyan ay hindi nakakapagtaka na kaya niya mag-accelerate ng 0 to 60 miles per hour within 4.5 seconds lang. At dahil po sa V8 ang makina nito, ay ibang-iba ang tunog kaysa doon sa mga naka-inline 4 or inline 6. Kaya lang guys, pagka gusto nyo ng ganitong luxury sports car, ay kailangan ihanda nyo ang bulsa nyo sa mas mataas na budget para sa gasolina. Ang pangalawa po sa listahan natin ay gawa rin po ng Lexus. Ito po ay ang Lexus LFA na tumatop speed ng 202 miles per hour. Ito pong Lexus LFA ay ang tinuturing na supercar na gawa ng Toyota. Carbon fiber po ang body nito, kaya very lightweight. Tapos ang makina po nito ay collaboration ng Toyota at saka ng Yamaha. 4.8 V10 engine na may 553 horsepower. Tapos may nakakalulang record na 0 to 60 miles per hour within 3.6 seconds. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Yamaha ay bukod sa mahusay gumawa ng mga makinang pangkarera sa motor, ay mahusay din po silang gumawa ng mga makina para sa kotse. Meron po akong ginawang vlog tungkol dyan, ilalagay ko po ang link sa description. Malupit po ang design ng aerodynamics nito at metikulosong sinet up ang mga suspensions nito na nagresulta sa very exceptional na handling. At kung mabangis ang tunog ng V8 engine ng Lexus RCF, ay mas lalong pambihira ang tunog ng makina at exhaust nitong Lexus LFA. Dahil nga po sa V10 engine nito. Ikukumpara na natin sa tunog ng mga F1. And lastly, ang number 1 po sa listahan natin sa mga pinakamabibilis na kotseng ginawa ng Toyota ay ang Toyota GT1. Taong 1998 ay gumawa po ang Toyota ng kotseng ilalaban nila para sa 1999 24-hour race ng Le Mans. Ang regulations po ng FIA, kailangan road-going car pa rin ang i-entry. Kaya ang naging resulta ay nakapag-design ang Toyota ng very iconic na prototype. Nakasalpak po dito ang 3.6 twin turbo V8 engine na nakakapagbigay ng 600 horsepower. Masusing pinag-aralan din po ang aerodynamics nito na very obvious sa itsura niya. Tapos low profile po ang stance para ma-minimize ng husto ang air resistance. Gawa din po sa carbon fiber ang body nito, kaya tumitimbang lang po ito ng 2,500 pounds. At dahil dyan ay kayang umarangkada nito ng 0 to 60 in just 3.2 seconds. Ito po ay equipped ng active suspension at saka sophisticated na traction control para dun sa mga high-speed cornering. So guys, I hope na enjoy nyo itong listahan na ginawa ko about sa 8 pinakamabibilis na kotse na ginawa ng Toyota. Kung meron po ako mga na-miss or meron kayong gustong idagdag, ay i-comment nyo lang po sa comment section natin sa baba para mas humaba ang kwentuhan natin. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share
Maraming salamat po sa sponsor ng episode natin ngayon, ang Pertua Oil and Metal Treatment. Tandaan nyo guys, sa Pertua may ilalakas pa. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam.